Alvin. Siya. Siya. Ito sa likod. Ay, wala ka. Ayun o. Yung tawag ka. Yab. Yab. Okay na ito. Ang galing yung palitan ko. Pero kung ipasang na lang. Pwede ba magpasok doon? Pwede, pero merong ano, hindi ko alam. Hindi ko alam. Tulungan lang natin sila, huwag nila. May naririnig ka ng mga tao. Nandito sa labas.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat at special na intensyon ni Ray and Rowena Ignacio, Clarissa and Marjorie Ignacio, Josefina Tigzon, para sa kaarawan ni Amadel Sardina, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa, Nina Pasita, Alfonso, Felisa, Nilo, Hermenio, Shirlisha, Bartolome, Neptali, Wilfredo Jose Pedobello, Fermina Lardi, Rosario Ernesto Ornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Rufo Jr. and Sr., Dolores Da Prosa, Gloria Jose, Jenny Felisa, Cesar Enzan, Cesar Andy Badua, Almeida Corpus, Efren Tombo, Estrella Arboladora, Leonora Roa, Raul Sonia, Gloria and Eric Jerome, Ernesto Paje, Dolores Paje, Masaru Fukushima, Antonia Tan, Romeo Sr., Silvina and Fortunato de Perio, Tita Oni Edina, Tessie David, Placido Estelita de la Paz, Arturo Dominador Mahohi, Eliseo Labampa, Esther Labampa, Elenita Labampa, Maria Teresa Labampa, Maria Cecilia Labampa, Lourdes Patropes, Dante Teresita Domingo Patropes, Ariel Tauren, Glenda Villanueva, LMPG Hiron, Marilyn Coloso, Elpidio Coloso, Catalino Coloso, Alfonso Hiron, Rebecca Ortiz, Ronnie Borlaglatan, at Ethel Aniano. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Therese, kasama si Reverend Father Danny Lopez na nagdiriwang ng kanyang ika-45 anibersaryo sa pagkapari. Bilang panimula po magsitayo tayo. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. At upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin, at pagmamalasakit. Tunghen mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming buti sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagpakita ang Panginoon kay Moises sa nagliliyab na punong kahoy. Ibinangkikilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos ng mga aba ng bayang Israel. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yun, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunod ngayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po yun?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
binabalaan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na huwag gayahin ang halimbawa ng mga sinaunang Israelita na bagamat sumunod kay Moises ay namuhay pa rin taliwas sa kalooban ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naniliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kahit sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito at sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Uli tayo ay nasa 7 linggo sa panahon ng Kwaresma. Kung nakalimutan niyo na po yung 2 linggong nakalipas, papaalala ko po sa inyo. Noong unang linggo po, ang ating pinagdilayan at pinagdasalan ay tungkol sa pagtutukso kay Jesus. Matibay na kaya tayo? Hindi pa rin. Siyempre, minsan marupok pa rin talaga tayo. Pero paalala sa atin, maging matibay tayo sa harapan ng tukso. Dahil naghahanda rin tayo para sa pagsasariwa ng ating binyag, at mismong binyag ang pinaghahandaan natin sa Sabado de Gloria, yung linggong iyon ay pinaalala sa atin kung paano tatalikod yung bibinyagan sa kanluran. Kung paano tatalikuran ang kasalanan at tukso. Pagkatapos last Sunday, pinagdilayan naman natin ang tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Na para bagang pagkatapos ng binyag,
Bibihisan ng bagong damit at dignidad yung nabinyagan at magliliwanag siya. Pero ngayong linggo, medyo mas challenging. Ang hamon sa atin at panawagan ay mamunga. At sana narinig ninyo na kapag hindi tayo namumunga, puputulin tayo. Medyo parang may kulang pa nga sa talinghagang ito. Sa ibang talinghaga, hindi lang basta puputulin, susunugin. Isang magandang paalala sa ating lahat na ang buhay natin, hindi pwedeng nabuhay lang tayo. May panawagan sa atin. Mamunga tayo. Huwag kayong mag-alala. Yung Diyos na mayroon naman tayo ay nagtsatsaga, nagpapasensya, nagpapatawad. Pero sana, huwag tayong umabot at sumagal doon sa pagkakataon na hindi na natin kaya. Hindi na natin kayang talikdan ang kasalanan dahil nalugmok tayo ng mabuti. Hindi na tayo nakabangon dahil na-enjoy na natin kung ano ang mayroon tayo. Ang panawagan sa atin, yun nga, maliban sa bumangon, maging mabunga tayo. Naalala ko nung medyo bata pa ako, that was 20 years ago, more than 20 years ago. Bata pa ako noon, teenager pa ako noon. At katikista po ako noon. Nagtuturo ako ng nagpe-prepare ako ng magpo-first communion. Pagkatapos, yung isang grade 4, nagtaas ng kamay, gusto niyang mag-first communion, pero hindi siya Katoliko. Kabadong-kabado ako noon dahil ano ang i-explain ko sa magulang niya. Yung bata gusto mag-first communion pero hindi siya Katoliko. Pero sa bandang dulo, natuloy naman. At actually, nung ikinasal, ako pa ang nagkasal sa kanila. Pero yung araw na iyon, napakasaya ko ng araw ng bininyagan siya. Isang magandang alaala na nagtulak sa akin hanggang sa kasalukuyan. Hindi ba? Isang magandang inspirasyon para sa akin mismo. Na mayroon akong kahit pa paano maliliit na bunga ba. Kaya yun siguro ang magandang unang pagnilayan natin ngayon. Yung mga bunga natin ng mga nakaraan na siyang magdadala pa rin sa atin upang kumilos at magtulak para maging mabunga pa rin sa mga susunod na araw. Alam niyo yun yung pag halimbawa na palaki mo ng mabuti ang anak mo, hindi yan hihinto sa anak mo lang. Good luck sa apo. Diba? Parang nakaka-inspire pa rin, magpatuloy pa rin yung ating kaya pang gawin at kaya pang maibigay, kumbaga. Kasi mayroon at mayroon naman, lagi namang may grasya, lagi namang may biyaya, at laging mayroon tayong maibibigay sa Diyos at sa kapwa. At yung pamumunga natin ay hindi lang ng mga nakaraan. Hanggang ngayon, yun pa rin ang hamon sa atin. Hindi ba paano ko ba sasabihin? Napakasarap kahit pa paano, lilisanin mo ang mundong ito na may naiwan ka, kumbaga. Yung magandang alaala para sa iba. Yung inspirasyon ng iba para magpatuloy pa. Sa palagay ko, yun nga, siguro ang magandang puhunan natin ay balikan natin yung mga naging bunga natin. Kasi pag minsan, akala natin wala tayong nagagawa. Akala natin wala tayong saysay, wala tayong silbi ng mga... hindi yun totoo. Huwag yung paniniwalaan yun. Kasi ang totoo, mayroon at mayroon nangyari sa atin. Meron at meron tayong naibigay kahit kaunti lang sa ating kapwa. Meron at meron tayong naitanim sa buhay na ito kahit bata pa tayo. Lalo siguro kapag medyo advanced na ang ating edad, sana ay marami na tayong naitanim. Sana namumunga na talaga sila. Hindi ba? 100, 1,000 ang bunga. Napakasayang tignan. Pero kung kahit kukunti, basta ang mahalaga may bunga. At sa mga hindi naman natin mabibilang yun. Hindi man natin alam. Pag minsan nga, hindi mo alam yung mga nangyayari sa ibang tao. Hindi ba? Akala mo lang wala. Pero meron. Hindi lang obvious.
Kasi yung iba naman, hindi naman ganun sila di ba? Makikita mo na lang, nandiyan na yung bunga mo. At nakakatuwa yun. Unang-una, hindi nagpabaya ang Diyos. Hindi ka rin nagpabaya. Ngayong panahon ng Kwaresma, siguro yun ang panawagan sa atin. Makita natin ang bunga natin at lalo tayong mamunga. Maganda yung opening prayer natin kasi ang sinasabi doon yung sa collect natin, sa opening prayer, sinasabi doon yung paano tayo mamumunga, nandun sa 3 disiplina ng Kwaresmang ito. Yung panalangin, pagsasakripisyo, at pagmamalasakit sa kapwa. Ang ganda ng 3 ping iyon sa ating collect. Sana huwag nating kalimutan. Sana huwag nating bibitawan. Kasi kung yun ang ating pundasyon sa panahong ito, sa palagay ko, malaki ang pag-asa natin sa muling pagkabuhay, naroon ang ating pamumunga. Ngayong anibersaryo ni Father Danny Lopez, marami na siguro siyang bunga talaga. At sa palagay ko, isa ako doon sa mga bungang yun. Naniniwala ako nung college pa ako nung nakilala ko siya. At hindi niya ako siguro masyadong kakilala. Pero sa palagay ko, siguro naman sa kanyang mga panalangin ay hanggang ngayon, kung siya umabot na ng maraming taon sa pagkapari, sa palagay ko yung aking pagkapari na magiging 8 taon naman ay bunga ng kanyang pagdarasal at inspirasyon dahil siyempre nauna siya sa buhay na iyan. Nakakatuwa kapag halimbawa may mga paring, paano ko ba sasabihin? Nauna na nga. Ang hirap gumamit. Hindi ba? Bilang batang pari, isang inspirasyon yun sa akin na magsumikap pa. Sabi niya, abot daw ako ng 50 eh. Hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure. Pero itong aabot ako ng 8 taon ay buong puso ako nagpapasalamat sa mga naunang pari sa akin. Yung bang parang nailatag ang mga bagay-bagay. Ako halos dadaan na lamang, kumbaga, at kikilos kung sakasakali at kung ano ang magagawa pa. Sa palagay ko, isang magandang bunga iyon. Pag mayroong mga paring sumusunod pa, di ba, pag tumanda rin ako, sa palagay ko naman kahit papaano, pag wala na, yun siguro. Parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Pero dahil maraming sumunod kay Father Danny, sa palagay ko, marami siyang naiambag, marami siyang naging bunga. O tayo rin, balikan natin yung mga bunga natin at maging inspirasyon iyon sa ating buhay upang mamunga pa ng mabuti. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating kapwa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matayang nilibing, nanawag sa kinaroon ng mga yumao. Nang may 3 araw ng buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at hukom sa nabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumulog tayo sa mapagpatawad na Ama, sapagkat batid niya ang ating mga kahinaan at kakulangan at mga pangangailangan. Idalangin natin, Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Magsikap nawa ang aming pamayanan na magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa.
Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, bigyan mo kami. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, bigyan mo kami. Pangalagaan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming frontliners at yaong mga mayroong mga delikadong trabaho, partikular ang mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, bigyan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, bigyan mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magampanan naming tapat ang aming paghahanda. Maging mas taimtim nawa kami sa pagdalangin at pagbubukas loob sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Dinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay dagang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimpot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, kinuha kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakadog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mag-isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sinimuling mabubuhay gayon din ang lahat sa mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkakapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaga rin Maria ang ina ng Diyos, kaysa ng kanyang pabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Sundin ang
Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at diliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang ilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga ang pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkapasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na tingin, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang din natin ang ika-45 anibersaryo sa pagkapari ni Reverend Father Danny Lopez. Ngunit dito po sa Garden of Prayer, hindi lamang po siya maituturing na pari, kundi siya rin ang ama at lolo ng mga volunteers, kaibigan ng marami, anuman ang estado sa buhay, takbuhan ng mga nangangailangan ng tulong espiritual, prayer warrior ng mga humihiling. May ituturing ang mga pari na mga taong iilan lamang sa tumugon sa mga tinawag ng Diyos. Hindi birong talikuran ang kinasanayang pamumuhay upang makapaglingkod sa simbahan. Ngunit hindi ka nagdalawang isip, Padre, na tahakin ang nasabing daan. Ikaw ay tumugon na walang alinlangan. Padre, ngayong araw po na ito, nagpapasalamat kami sa Diyos na ikaw ang paring binigay niya sa amin. Isang mabuting kaibigan na itinuring kaming pamilya dito sa pamayanan ng Hardin. Ikaw po ay saksi sa aming mga galak at hinagpis, tagumpay at pagkabigo, pag-asa at ang kawalan nito. Sa iyong mahahabang mga kamay na nababalot ng long sleeves na favorite mong sinusuot, niyayakap mo po kami sa hardin na ito para maging pamilya mo. Maraming salamat po, Father Danny. Hindi lamang sa mga pagkain sa iyong mesa na pilit mong inaalok mabusog lamang kami, kundi sa pagmamahal mo sa amin na busog na busog. Muli, happy sacerdotal anniversary, Father Danny. Pagpalain ka nawa lalo ng Diyos sa iyong paglilingkod. Palakpakan naman po natin si Carla. Tinawag ng Diyos mula sa bayan. Ingay lubos, ikaw larawan ng pagbibigay ng puso, buong buo, di kulang at gustong gusto. Taglay mo, nakikilala mo ang iyong tupa sa lobo, ikaw pananggalang sa dali ng kasalanan, salita ng Diyos ang panalangin, ang sandata mo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan, ikaw ang awit sa lapit ng Birheng Matintiman, ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan, ika'y Pilipino, ikaw ay pari, ika'y Pilipino, isang pari ni Cristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan, ikaw ang awit sa lapit ng Birheng Matintiman, ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan, ika'y Pilipino, ikaw ay pari, ika'y Pilipino, isang pari ni Cristo. Lubak-lubak man masukal ang iyong daan, ang galak ng puso'y matatagpuan. Sa Espiritu iyong taglay, sa ngiti ng bayang iyong akay, sa yakap ng Ina ng Diyos at panalangin
banal. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa labi ng liig manimniman. Ikaw ang liwanag kung madilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay pari. Ika'y Pilipino, isang pari ni Cristo. Salamat po. Salamat kay Lord. God is so good all the time. 45 years po ang nakaraan. Ako po ay ordinahang pari ni Bishop Henry Byrne, isang Columban missionary. Siya ang kauna-unahang bishop. Hindi pa diocese ang iba sa Zambales noon, prelature of Iba. So that was way back March 20, 1977. Araw din po ng linggo. So hindi ko makalimutan yun dahil napakarami pong mga pare na Columban na kahit araw ng linggo ay nakiisa sa aming celebration sa Koto. Siguro napunta na po kayo doon. O naririnig po ninyo, malayo po ito, 27 kilometers away from Baluganon, that's part of Masinloc. Oo. Doon po ako lumaki. Kaya ang produkto doon, kurumay. Kaya kulay ko, kurumay din. Maitim, kurumay, ginagawang bakal. So, yun po yung aking naging karanasan doon sa meron po ako sinulat na kodigo kasi makalimutan ko na yung aking sasabihin. Hindi naman sa dahil meron na po akong Alzheimer, pero ganun po man, gusto ko lang po makasigurado na masasabi ko kung ano yung mga nasinulat ko. At kinaulangan naman ako ni Father na pwede ako magsalita parang response doon sa ginawang surprise sa akin ng mga youth volunteers ng Garden of Prayer. Salamat maging sa pagganda nyo. Wala sa lamig ko. Magulang muna po kayo. So, ang aking tanong, ano ba ang bukasyon? Ano ang bukasyon para sa akin? So, ang pagpapari ay pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. At na ang pasasalamat, isang biyaya na punong-puno ng puso ng utang na loob. Utang na loob. So siguro isa pa rin po sa mga bagay na aking pinagpapasalamat dahil sa nung ma-diagnose po ako 2019 at 2018 na mayroon po akong severe nakalimutan ko na kung ano sakit na yun. Pinalimutan ko talaga. May ano ba yan? Turtle. It's tungkol sa aking nagkaroon ng turtle day yung aking prolapse, nagkaroon ng prolapse, regurgitation ang tawag nila. So ibig sabihin yung blood hindi siya manipam papunta sa upper chamber of the heart.
So nagre-regurgitate po siya, it's flowing back to my lungs, unoxygenated pa po yun. Saka para akong para akong nalulunod, hindi ako makatulog ng nakahiga, medyo mataas ang unan, nakapupo. Magsalita, hindi ako makapagsalita ng ganito. So ganun pa man, siguro kung hindi ako naglakas ng loob at sa tulong din ng mga panalangin ng mga madre at mga parishioner, mga kasama dito, siguro baka nasirang Father Daniel na rin ako. Baka kasama ko na rin sila Father Amado, sila Father Tis, Father Polisada. Pero sa awa ng Diyos, andito pa rin ako, buhay na buhay, at nabigyan ng bagong buhay dala nung ginawang pag-opera sa akin. Kasi sabi ng doktor noon, ano bang gusto mo, Father? Sabi niya, pari po kayo. Gusto niyo po bang, wala na pong paraan kundi operation, surgery. Hindi na po pwedeng makuha sa gamot. Ang sabi niya, kung gusto niyo parang patuloy kayo maging pari, so pastol kayo, sabi niya, kung pastol kayo, kailangan kayo mamamastol. Hindi kayo papastulan. Kung hindi kayo magpapa-opera, kayo po ang papastulan. So ganun po yung nangyari. Kaya po. Pero sadyang ang Diyos ay nagmahal na kung saan sa kanyang pagmamahal ay hindi na kayang magbingi-bingihan. Kasi para bagay yung tawag ng Diyos ay para bagang isang munting tinig na kumbaga ay pinapahayag ng Diyos sa lahat. Kaya lang hindi mo natin minsan napapansin dahil hindi tayo nakikinig. So, naalala ko si Bishop Bacani nung tinanong siya, ano ba ang biyaya? Ang sabi niya, ang biyaya ay napakalaking biyaya ng Diyos sa iyo, na kung saan siya himingi at hindi ka makakahindi o makakatanggi ng mga pagtawag. Grace is a gift that we enjoy even though we do not deserve. Mercy being spared from the punishment. Mahalaga sa isang nagpapari na mayroon siyang sariling kwento kung saan umugat ang kanyang pagkapari. Upang kung dumating man ang pagkakapagod ng pag-aalinlangan, dumating ang mga luha at pagsubok, meron kang binabalikan at patuloy na tinatanaw, bakit nga ba ako naging pare? Ang Diyos ko, ang Diyos, sabi ko naman, ng munting tilig na bibilang sa bawat isa. Ngunit ang nakakarinig lamang ay mga taong nakikinig. Ang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng tao, lahat ng antas. Ngunit ang nakakalungkot ay hindi lahat nakikinig. Sana makinig ka, mayroon sinasabi sa iyo ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, nawa sa inyong pagkaninig sa munting bahagi na ito ang magdulot sa iyo ng malaking pagpapala at maramdaman mo naman ang Diyos na nagmamahal. Siguro bilang isang pari, isa lamang ang kailangan siguro capacity to remain. Ikaw ay manatiling pari kasi mayroong malinis na intensyon sa iyong puso at tulungan ang sarili maging pari, malaking tanong, pari ka pa ba rin? Malaking tanong, pari ka pa ba? So pagdating ng matagal na panahon, napagod,
umalis, maraming hindi naging kasundo, nagkalimot na magdasal at wala na nagdarasal. Mahalaga ang pagpapari, mayroon siyang kakayahan manatili pari hanggang sa katapusan ng kanyang pagkatao. Ikaw ang hindi lilingon at wala na. Well, anyway, hindi ko na mabasa yung sulat kung maliliit. Ang mahalaga lang po ay gusto ko lang po magpasalamat sa inyo po, sa lahat po ng mga panalangin po ninyo, sa lahat po ng inyong suporta, lalo na po dito sa Garden of Prayer. Narito po ako 2006, as early as 2006, pagkagani ko po ng iba, I gave up my parish in iba, and I decided to volunteer here in the Garden of Prayer nung si Sister Nova ay umalis. But anyway, sa 13 years na pamamalagi ko dito, nakita ko kung paano ang Diyos ay kumilos sa mga taong patuloy na nagmamahal, patuloy na nagdarasal para sa ating lahat. At ako'y nagpapasalamat po sa inyo, bagamat ako'y natutuwa sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa inyo. Sana nga po, pagpalain naman po tayong lahat ng Diyos. And may God bless all of you. Kasama ni Father Danny, magpasalamat tayong lahat sa Diyos na mabuti, totoo at tapat. Sumainyo ang Panginoon. Kasama ni Father Danny. At pagpalaan kayo ng makapangyarihan ng Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inanyayahan ko po kayo. Dumalang po muna kayo sa Garden of Prayer. Meron mo po tayong konting pagsasaluhan. Pagpasaysayan nyo na po kung ano po yung nakayanan. Thank you po sa pagdalo nyo at thank you po sa mga panalangin nyo. God bless us all.